Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pagtitiwala at pagtataksil? Sa mga pagkakataong ang inaakala nating kanlungan ay siya palang magiging ating kulungan, saan tayo huhugot ng lakas para muling bumangon. Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay ng puso na magpapatunay na kung minsan kailangan munang mamatay ang ating kahapon para isilang ang isang mas matatag na bukas. Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo, ang lalaking pinangakuan ka ng habang buhay na pag-ibig, ay siya palang unti-unting dumudurog sa iyong pagkatao, sa iyong likuran? Ito ang kwento ni Amihan, isang babaeng magpapatunay na ang pinakamalakas na bagyo ay nagmumula sa isang payapang simoy ng hangin. Ang malamig na kinang ng mga diamante sa kwintas na nakasabit sa kanyang leeg ay kasing lamig ng haplos ng kamay ng kanyang asawa. Ngumiti si Amihan Soliman, isang ngiting pinilit niyang abutin ang kanyang mga mata, habang pinagmamasdan si Datu Montenegro sa kabilang panig ng lamesa. Nasa loob sila ng pinakapribadong silid ng pangunahing restaurant sa Parola de Amor, ang hotel na pagmamay-ari nito, ang imperyong itinayo sa pangalan ng kanilang pamilya. Nagustuhan mo ba, mahal ko? Tanong ni Datu. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagsuyo. Ang ilaw mula sa kandila ay nagsasayaw sa perpekto nitong mukha. Ang anino ay nagtatago sa anumang bahid ng kasinungalingan na maaaring naroon. Maganda ito, Datu. Sobra, sagot ni Amihan. Hinahaplos ang mga batong tila mga piraso ng yelo sa kanyang balat. Pero hindi mo naman kailangang gawin to. Ito ang kanilang ika-7 anibersaryo. 7 taon ng pagsasama, 7 taon ng pagiging Mrs. Montenegro. Sa paningin ng lahat, ang buhay niya ay perpekto. Isang asawang mapagmahal at matagumpay. Isang buhay na puno ng karangyaan. Pero sa mga gabing tahimik, sa mga sandaling mag-isa siya sa kanilang malawak na mansyon, nararamdaman niya ang lamat. Ang mga huling buwan ay puno ng mga gabing giniginaw siya, kahit magkatabi sila sa kama. Mga usapang hindi na kasing init ng dati, at ang palaging amoy ng ibang pabango na kumakapit sa mga damit ni Datu pag uwi nito. Walang anuman ang sobra para sa pinakamamahal kong asawa, sabi ni Datu. Inaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Ikaw ang aking parola, Ami. Ang ilaw na gumagabay sa akin. Hinawakan ni Amihan ang kamay nito. Mainit, malakas. Ang parehong kamay na nangako sa kanya sa harap ng dambana. Ngunit ngayon, may munting tinig sa kanyang isipan na nagtatanong kung ang kamay na yon ay humawak na rin ba sa iba nang may parehong init at higpit. Iwinaksin niya ang isiping iyon. Hindi ngayon, Amihan. Huwag mong sirain ang gabing ito. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Datu na may kailangan lang siyang asikasuhin sa kanyang opisina sa hotel. Saglit lang ako, mahal. Hintayin mo ako sa suite. Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na dati nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay tila isang selyo sa isang kasunduang hindi na niya naiintindihan. Habang naglalakad pabalik sa kanilang presidential suite, biglang kumirot ang ulo ni Amihan. Isang pamilyar na kirot na laging dumarating kapag puno ng pag-aalala ang kanyang isip. Sa halip na dumiretso sa suite, lumiko siya patungo sa opisina ni Datu. Kukuha lang ako ng gamot, sabi niya sa sarili. Alam niyang mayroon doong gamot para sa sakit ng ulo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Madilim sa loob. Tanging ang ilaw mula sa hallway ang nagbibigay liwanag. Nakatalikod si Dadaktu, nakatayo malapit sa bintanang salamin, natanaw ang kumikinang na karagatan ng Costa Esmeralda. May kausap ito sa telepono. Hindi niya gustong makinig, ngunit narinig niya ang pangalan na bumibiyak sa kanyang puso. Oo, Mahalina. Oo. Natanggap na niya, sabi ni Datu. At sa isang iglap, nagbago ang tono ng kanyang boses. Ang formalidad at lambing na para kay Amihan ay nawala.
Napalitan ng isang tunay na init, isang intimasya na matagal nang hindi naririnig ni amihan na para sa kanya. Huwag ka nang magselos. Pampalubag loob lang yon. Alam mo naman kung sino talaga ang mahal ko, di ba? Narinig ni amihan ang isang mahinang tawa mula sa kabilang linya at pagkatapos ay ang malambing na sagot ni Datu. Ikaw lang, mahal ko. Ikaw lang. Nanlamig ang buong katawan ni amihan. Ang bawat salita ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Mahalina. Ang general manager ng hotel, ang babaeng palaging ngumingiti sa kanya ng napakatamis. Tinatawag siyang Ma'am Ami, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya. At ang kwintas, pampalubag loob, isang pampatahimik, isang panakipbutas sa kasalanan. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang umatras, isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Ang sakit ng ulo niya ay nawala. Napalitan ng isang malinaw na sakit na sumasakop sa kanyang buong pagkatao. Naglakad siya na parang isang multo pabalik sa kanilang suite. Ang karangyaan sa paligid, ang mga gintong palamuti, ang malalambot na karpet, ang mga mamahaling pinta ay tila nangungutya sa kanya. Pumasok siya sa malawak na banyo na gawa sa marmol at hinarap ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may mga matang puno ng sakit at pagkalito. Isang babaeng ang buong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg. Ang mga diamante ay hindi na kumikinang, tila mga piraso na ito ng basag na salamin. Hindi na ito alahas, isa na itong kadena. Sa isang marahas na galaw, hinablot niya ang kwintas at inihagis ito sa sahig. Nagkalat ang mga maliliit na bato sa marmol. Ang tunog ay sumasalamin sa pagkadurog ng kanyang puso. Tinitigan niya muli ang kanyang sarili. Ang mahaba niyang buhok na laging hinahangaan ni Datu. Ang maamo niyang mukha. Ito ang mukha ng isang biktima. Ang mukha ng isang asawang niloko. Pero sa ilalim ng sakit, may ibang umuusbong. Isang apoy. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang amihan na umiiyak ay nagsimulang maglaho sa salamin at ang pumalit ay isang babaeng may mga matang nagliliyab sa determinasyon. Hindi siya iiyak. Hindi na. Hindi siya magiging kaawa-awa. Kung kinuha nila ang kanyang mundo, gagawa siya ng bago mula sa mga abo nito. Kung sinira nila ang kanyang puso, gagamitin niya ang bawat piraso para wasakin sila. Kinuha niya ang isang matalas na gunting mula sa vanity kit. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ang isang makapal na hibla ng kanyang itim na buhok. Ang tunog ng gunting na pumuputol dito ay ang tunog ng kanyang nakaraan na pinuputol niya para sa isang bagong kinabukasan. Sunod-sunod, ang mga mahahabang hibla ng buhok ay nahuhulog sa sahig na parang mga patay na alaala. Ang mga luhang pumapatak ngayon ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit at pangako. Nang matapos, tiningnan niya ang kanyang bagong anyo sa salamin. Isang estranghero. Isang babaeng may maikling buhok at mga matang kayang sunugin ng isang imperyo. Hinawakan niya ang malamig na salamin at sa kanyang refleksyon, bumulong siya ng may lamig at bagsik na hindi niya akalain na taglay niya. Makikilala mo kung sino talaga ako, Datu, at sisirain kita. Ilang araw ang lumipas. Para kay amihan, ang mga araw na yon ay isang mahabang panaginip o mas tamang sabihing isang bangungot. Iniwan niya ang mansyon, nagpaalam kay Datu sa isang maikling sulat na kailangan niya ng panahon para sa sarili. Nabibisitahin niya ang isang malayong kamag-anak sa probinsya. Isang kasinungalingan para bigyan siya ng puwang. Isang paunang hakbang sa malaki niyang plano. Ngayon, sa loob ng maliit na apartment ng kanyang kaisa-isang pinagkakatiwalaang kaibigan, si Clara, isang bagong tao ang isinisilang.
Sigurado ka ba talaga dito, Ami? Tanong ni Clara, habang maingat na tinatalian ng ahente ang dibdib ni Amihan para magmukha itong patag. Ang bawat higpit ay nagpapaalala kay Amihan sa bawat kasinungalingan ni Datu. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado, sagot ni Amihan. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Tumingin siya sa salamin. Ang maikli niyang buhok ay ginulo para magmukhang buhok ng isang lalaking hindi gaanong nag-aayos. Ang suot niya ay isang maluwag na polo shirt at pantalon na luma. Mga damit na binili nila sa ukay-ukay. Ang malambot at makinis niyang balat ay tinakpan ng kaunting makeup para magmukhang mas magaspang. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagsasanay. Nagpractice siyang maglakad ng may kabigatan, hindi na ang mahinhing lakad ng isang ginang. Pinag-aralan niyang ibaba ang tono ng kanyang boses. Alisin ang lambing na nakasanayan na. Sa bawat pagbabago, nararamdaman niya ang unti-unting pagkamatay ni Amihan Montenegro at ang unti-unting pagkabuhay ng isang estranghero, isang lalaking nagngangalang Mio, isang binatang galing probinsya na naghahanap ng trabaho sa malaking syudad. Mukha kang dayo, pero may tapang sa mga mata mo, sabi ni Clara. Tinitingnan ang huling anyo ng kanyang kaibigan. Iyan ang gagamitin mo. Iyan ang panangga mo. Niyakap ni Amihan ang kanyang kaibigan. Salamat, Clara. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Hindi. Ang buhay mo ay sa'yo, Ami. Bawiin mo lang. Bulong ni Clara pabalik. Kinabukasan, dala ang isang peking resume at isang pusong pinatibay ng galit. Naglakad si Amihan, si Mio, papasok sa employee entrance ng Parola de Amor. Ang lugar na dati paraiso niya ay ngayon isang hawla ng mga ahas. Bawat pamilyar na sulok ay may dalang alaala at bawat alaala ay nagiging gatong sa kanyang determinasyon. Ang opisina ng head bell captain, si Lino Aguilar, ay maliit at simple, taliwas sa karangyaan ng hotel. Si Lino mismo ay isang lalaking nasa edad 30. May seryosong mukha at mga matang tila kayang basahin ang nasa isip mo. Umupo ka, sabi ni Lino. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Umupo si Mio, pinilit na huwag manginig ang mga kamay na nakapatong sa kanyang tuhod. Mio, galing ka sa probinsya? Tanong ni Lino. Tinitingnan ang resume. Opo, sir. Sa Lucena po. Sagot ni Amihan, gamit ang pinagpraktisang boses. Tumingin si Lino mula sa papel patungo sa kanyang mga mata. Bakit dito mo gustong magtrabaho? Malaki ang parola. Hindi ito biro. Dahil po kailangan kong tulungan ang pamilya ko, sir. At sabi po nila, dito raw po sa parola, basta't tapat ka at masipag, may pagkakataon kang umasenso. Isang sagot na kalahating totoo, kalahating kasinungalingan. Tinitigan siya ni Lino ng matagal. Bawat segundo ay tila isang oras. Naramdaman ni Amihan ang bawat patak ng pawis sa kanyang likod. Nakikita niya ba ako? Nakikilala niya ba ako? Payat ka para sa trabahong to, sabi ni Lino, sumandal sa kanyang silya. Kailangan dito ng lakas. Kaya mo bang magbuhat ng mabibigat na bagahe buong araw? Kaya ko po, sir. Sanay po ako sa mabibigat na gawain sa bukid. Mabilis na sagot ni Amihan. Tumango si Lino. Tila may nakitang hindi inaasahan sa determinasyon sa mga mata ng binatang nasa harap niya. Sige, bibigyan kita ng isang linggong pagsubok. Isang pagkakamali lang, Mio. Tanggal ka. Maliwanag. Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Hindi po kayo magsisisi. Hindi mapigilan ni Amihan ang bahagyang panginginig sa kanyang boses dahil sa tagumpay. Ang unang araw niya bilang bellboy ay isang pagsubok sa pisikal at emosyonal niyang katatagan. Ang bigat ng mga maleta, ang walang katapusang paglalakad sa malawak na pasilyo, ang pagpilit ng ngumiti sa mga bisita.
Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ay dumating ng hapon na yon. Mio, tawag ni Lino mula sa kanilang istasyon. Magdala ka ng kape sa opisina ni Ma'am Mahalina. Double shot, isang asukal lang. Napatigil sa paghinga si Amihan. Mahalina. Habang naglalakad papunta sa executive offices, dala ang tray na may isang tasa ng mainit na kape, nararamdaman niya ang bawat kabog ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib na tinalian. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa sarili na huwag tumakbo, huwag sumigaw. Kumatok siya sa pinto. Pasok! Sagot ng isang boses na dating nagdudulot sa kanya ng paghanga. Ngunit ngayoy nagdudulot ng sukdulan na pagkasuklam. Pumasok siya. Nakayuko. Ma'am, kape niyo po. Si Mahalina ay nakaupo sa kanyang malaking mesa, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na bumabagay sa kanyang perpektong figura. Ang pabango nito, ang parehong pabango na naamoy niya sa mga damit ni Datu, ay tila pumuno sa buong silid. Sinasakal siya. Ilapag mo lang dyan, sabi ni Mahalina. Hindi man lang nag-aangat ng tingin. Para sa kanya, si Mio ay isa lamang sa maraming walang mukhang tauhan sa hotel. Isa lamang anino. Maingat na inilapag ni Amihan ang tasa sa mesa. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Mahalina, isang ngiting matamis at propesyonal. Bago ka. Opo, ma'am. Nauutal na sagot ni Amihan. Agad na ibinaba ang tingin. Sige, higa na. Makakaalis ka na. Mabilis na tumalikod si Amihan at naglakad palabas. Nang maisara niya ang pinto, sumandal siya sa pader, humihingal na parang katatapos lang tumakbo ng 1 kilometro. Nagtagumpay siya. Hindi siya nakilala. Ngunit ang makita ang babaeng yon, ang makita siyang nakaupo sa trono ng kapangyarihan na dapat ay sa kanila ni Datu, ay nagpaalab muli sa kanyang galit. Akala niya ay tapos na ang pagsubok para sa araw na yon. Ngunit habang papalapit ang pagtatapos ng kanyang shift, tinawag siyang muli ni Lino. Mio, may isang huling trabaho para sa'yo, sabi ni Lino, seryoso ang mukha. Maghatid ka ng pagkain sa penthouse. Si Sir Datu mismo ang nandoon. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Si Datu. May problema ba? Tanong ni Lino. Napansin ang kanyang pag-aalinlangan. Wala po, sir. Mabilis niyang sagot. Kinuha niya ang cart ng room service. Ang paglalakbay patungo sa pribadong elevator ng penthouse, ang pinakamahabang paglalakbay sa kanyang buhay. Pumasok siya sa elevator. Ang kanyang refleksyon sa makintab na pinto ay isang binatang takot na takot. Kaya mo to, Amihan. Isa kang anino. Hindi kanya makikita. Ding! Tumunog ang elevator, hudyat na nasa itaas na siya. Huminga siya ng malalim habang dahan-dahang bumubukas ang mga pinto. At doon, nakatayo sa labas, naghihintay, ay ang kanyang asawa. Nakasuot ito ng isang simpleng t-shirt at shorts, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay naroon pa rin. Si Datu Montenegro, sa kanyang buong karangalan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Amihan, si Mio, ay nakayuko. Ang anino ng kanyang sombrero ay bahagyang nagtatago sa kanyang mukha. Si Datu ay hindi ngumiti. Hindi rin ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito. Ikiniling ng bahagya ang kanyang ulo na may isang ekspresyon sa kanyang mukha na hindi mabasa ni Amihan. Isang bakas ng pagkalito. Isang kislap ng pag-uusisa na para bang may isang bagay sa hamak na bellboy na ito na tila pamilyar ngunit hindi niya mailagay sa alaala. Ang mga segundong tila huminto ay muling umandar nang si Datu ay bahagyang tumawa. Isang tawang mapanghamak. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Bago ka? Pumasok ka na at ihanda mo ang pagkain. Ang pagwawalang bahala sa kanyang boses ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Para sa kanya, si Mio ay hangin lamang.
isang anino sa pasilyo ng kanyang palasyo. At yun mismo ang kailangan ni Amihan, ang maging isang aninong hindi pinapansin, isang aninong nakakakita ng lahat. Itinulak niya ang cart papasok sa penthouse. Ang pamilyar na amoy ng lugar, isang pinaghalong mamahaling leather, sandalwood, at ang banayad na simoy ng dagat ay sumalubong sa kanya. Dati, ito ang amoy ng kanilang tahanan. Ngayon, ito ang amoy ng isang pinagtataksilan. Iwanan mo na yan dyan sa lamesa. Utos ni Datu na nakaupo na sa sofa at binubuksan ng telebisyon. Pagkatapos, maglinis ka. Siguraduhin mong maayos ang lahat, lalo na ang kwarto ni Ma'am Mahalina. Darating siya mamaya. Nanuyo ang lalamunan ni Amihan. Ang kwarto ni Ma'am Mahalina. So hindi na lang pala sa opisina nito nagaganap ang lahat. Dito mismo, sa penthouse na dapat ay sa kanila, may sarili na itong puwang. Opo, sir. Sagot niya. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Sinimulan niyang ayusin ang mga plato sa lamesa. Bawat galaw niya ay maingat. Sinusubukan na huwag makalikha ng anumang ingay na makakakuha ng atensyon ni Datu. Habang nagtatrabaho, ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamasid. Naghahanap ng kahit anong mali, kahit anong bakas ng kasalanan. Pagkatapos sa sala, pumasok siya sa silid tulugan. Ang kama ay magulo. 2 unan ang may bakas ng ulo. May 2 baso ng wine sa bedside table. Ang isa ay may bakas ng pulang lipstick. Kinuyom ni Amihan ang kanyang mga kamao. Ang lipstick ni Mahalina, sinimulan niyang ayusin ang kama. Bawat pag-angat niya sa kumot ay tila pag-angat sa isang malagim na katotohanan. Habang inaayos niya ang unan ni Mahalina, may nahulog mula rito, isang resibo. Isang resibo mula sa isang kilalang tindahan ng alahas. Ang petsa ay noong 1 linggo lang, nakapangalan kay Datu. At ang binili ay isang pares ng hikaw na may diamante. Isang disenyong hindi pa niya nakikita kailanman. Hindi ito ang kwintas na ibinigay sa kanya. Ito ay para sa iba. Ito ay para kay Mahalina. Mabilis niyang itinupi ang resibo at ibinulsa. Ito ang una niyang ebidensya. Isang piraso ng papel na sumisigaw ng kataksilan. Nagpatuloy siya sa paglilinis. Ang puso niya ay kumakabog sa halo-halong takot at tagumpay. Lumuhod siya para pulutin ang mga damit na nakakalat sa sahig. Sa ilalim ng kama, may isang bagay na kumislap. Inabot niya ito. Isang pilak na cufflink. Ang disenyo ay pamilyar. May initial na DM. Regalo niya ito kay Datu noong kanilang 5 anibersaryo. Isang pares sana yon. At ang kapares nito ay suot ni Datu kanina sa hapunan. Ibig sabihin, ang isang ito ay nalaglag dito, sa tabi ng kama, kung saan sila natutulog. Hawak niya ang malamig na metal sa kanyang palad. Isa na namang matibay na patunay. Bigla, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng penthouse. Datu, mahal, nakalimutan ko ang aklat ko. Ang boses ni Mahalina. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Amihan. Napatingin siya sa paligid. Walang mapagtataguan. Ang tanging pag-asa niya ay ang malaking walk-in closet sa gilid ng silid. Mabilis at walang ingay, pumasok siya roon at marahang isinara ang pinto. Nag-iwan lamang ng kaunting puwang para makasilip. Narinig niya ang mga yabag ni Mahalina na papalapit. Nandito lang pala. Ang burara mo talaga. Mahal. Sabi nito, tila kinakausap si Datu na nasa sala. Tumawa ito ng mahina. Biglang tumunog ang telepono ni Mahalina. Mula sa siwang ng pinto, nakita siya ni Amihan na sumandal sa may pintuan ng closet. Ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Hello? Yes, Papa. Sabi ni Mahalina. Kumusta po kayo? Isang sandali ng katahimikan. Opo, maayos naman po ako dito. Huwag po kayong mag-alala. Opo. Tinutulungan naman po ako ni Datu. Mabait po siya sa akin. Oo, Papa, malapit na.
Konting tiis na lang po. Makukuha rin natin ang para sa atin. Sisiguraduhin ko yan. Ang mga salita ay puno ng kahulugan. Hindi lang ito simpleng relasyon. May plano, may ambisyon. Pagkatapos ng tawag, narinig ni Amihan ang pagbukas sara ng drawer. Pagkatapos ay narinig niyang bumukas ang gripo sa banyo. Ito na ang pagkakataon niyang tumakas. Ngunit bago pa man siya makagalaw, muling lumabas si Mahalina. Naglalagay ito ng lipstick habang nakatingin sa salamin na katapat ng closet. At pagkatapos, nagsimula itong maglakad patungo sa closet. Nanigas si Amihan. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Bubuksan nito ang pinto. Mahuhuli siya. Tapos na ang lahat. Hinawakan ni Mahalina ang hawakan ng pinto. Nagsimula na itong pihitin. KRRK. Mio! Bellboy Mio! Report to the lobby now! May VIP arrival! Bilisan mo! Ang boses ni Lino Aguilar mula sa radyong nakasabit sa kanyang bewang ay pumunit sa katahimikan na parang isang kulog. Napatalon sa gulat si Mahalina. Napabitaw sa hawakan ng pinto. Napamura ito ng mahina dahil sa paggagambala. Mula sa siwang, nakita ni Amihan na sumimangot si Mahalina. Kinuha ang kanyang aklat at mabilis na lumabas ng silid. Aalis na ako, Datu. Babalik ako mamaya. Narinig ni Amihan ang pagsara ng pinto ng penthouse. Nakatayo pa rin siya sa loob ng madilim na closet. Nanginginig. Iniligtas siya ng radyo. Iniligtas siya ni Lino. Nang makabawi ng lakas, dahan-dahan siyang lumabas. Tinapos niya ang paglilinis nang mabilis at lumabas ng penthouse na hindi na muling tinitingnan si Datu. Pagdating sa lobby, nandoon si Lino. Nag-aayos ng mga bagahe. Hindi siya galit. Tumingin lang ito sa kanya. Saan ka ba galing? Kanina pa kita tinatawag. Paumanhin po, sir. Nasa penthouse po ako. Naglilinis. Sagot ni Amihan, iniiwasan ang tingin nito. Tapos ka na ba sa shift mo? Tanong ni Lino. Opo, sir. Sige, umuwi ka na. At sa susunod, laging bukas ang radyo mo. Tumango si Amihan at mabilis na tumalikod para umalis. Papalabas na sana siya ng employee exit nang marinig niya muli ang boses ni Lino sa kanyang likuran. Mio. Huminto siya at lumingon. Lumapit si Lino sa kanya. Ang seryosong mukha nito ay hindi pa rin nagbabago. Walang ibang tao sa paligid nila. Hininaan nito ang kanyang boses. Mag-iingat ka, bata, sabi ni Lino. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya nang may kahulugan. Delikado ang lugar na to para sa mga tapat na tulad mo. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at bumalik sa kanyang trabaho. Iniwan si Amihan na nakatayo roon, tulala. Ang puso niya ay muling kumabog ng mabilis, ngunit sa ibang dahilan na. Alam niya ba? Mayroon ba siyang hinala? O isa lang yung paalala mula sa isang nakatatandang kasamahan? Habang naglalakad siya pawis sa dilim, hawak ang mga ebidensyang nakatago sa kanyang bulsa, isang bagong katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Sa loob ng Parola de Amor, sino nga ba talaga ang anino? At sino ang dapat niyang katakutan? Lumipas ang mga araw na naging linggo. Si Mio ay naging isang pamilyar na anino sa mga pasilyo ng Parola de Amor. Isang tahimik na bellboy na mahusay magtrabaho, palaging nakayuko at hindi napapansin. Perpekto. Sa ilalim ng uniforme at pekeng pagkatao, si Amihan ay isang espiya, isang kolektor ng mga maliliit na piraso ng katotohanan, isang narinig na usapan, isang resibong itinapon, isang tingin na puno ng kahulugan sa pagitan ni Datu at Mahalina. Isang umaga, tinawag siya ni Lino Aguilar. Mio, wala masyadong bisita ngayon. May ipapagawa ako sa'yo, sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang susi. Kailangan nating linisin ang lumang storage room sa basement. Ililipat na sa digital files ang mga lumang dokumento. Itapon mo na ang mga hindi kailangan.
Isang simpleng utos, isang trabahong walang panganib. O iyon ang akala niya. Ang storage room ay amoy luma at alikabok. Ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilyang nakasabit sa gitna na nagbibigay liwanag sa mga bundok ng mga kahon at lumang kasangkapan. Ito ang libingan ng mga nakalimutang bagay ng hotel. Nagsimula siyang magtrabaho, inilalabas ang mga kahon ng mga lumang resibo at papeles. Habang inaabot niya ang isang kahon sa pinakamataas na estante, nadulas ito sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Kumalat ang laman nito, mga lumang libro, ilang palamuti at mga litrato. Naku, bulong niya sa sarili. Lumuhod siya para simulan itong pulutin. Habang isa-isa niyang ibinabalik ang mga gamit sa kahon, nakita niya ang isang pangalan na nakasulat sa gilid nito gamit ang isang marker. M. Vargas. Personal. Bigla siyang kinabahan. Mga personal na gamit ni Mahalina. Marahil ay mga gamit niya ito noong bago pa lang siyang empleyado dito. Itinulak siya ng kuryosidad. Maingat niyang tiningnan ang mga laman. At doon, sa ilalim ng isang lumang diary, nakita niya ito. Isang kupas na litrato. Sa litrato, may 2 batang babae. Mga 10 taong gulang siguro. Nakatayo sila sa isang bukirin. Sa likod nila ay isang maliit na kubo. Ang sikat ng araw ay masaya. Pareho silang nakangiti. Ang isa, mas matangkad at may mga matang kahit sa pagkabata, ay nagpapakita na ng determinasyon. Ang isa naman, mas maliit. May bahagyang ngiting nahihiya pa at may isang nawawalang ngipin sa harap. Kinikilabutan, dahan-dahang itinaas ni Amihan ang litrato palapit sa kanyang mukha sa ilalim ng nag-iisang bumbilya. Hindi maaari. Ngunit hindi siya maaaring magkamali. Ang damit na suot ng mas maliit na bata. Isang bestidang bulaklakin na paborito niya dahil iyon ay tinahi ng kanyang yumaong ina. Ang maliit na peklat sa itaas ng kanyang kilay mula sa pagkahulog sa puno ng mangga. At ang nawawalang ngipin, siya iyon. At ang batang babae sa tabi niya, ang mas matangkad, ang may matapang na tingin. Ang kanyang isip ay bumalik sa isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi Mahalina, kundi Halina. Ang kanyang Halina, ang matalik niyang kaibigan, ang kanyang kababata, ang kanyang kakampi, ang kasama niyang nangarap sa ilalim ng mga bituin sa kanilang maliit na baryo. Nabitiwan ni Amihan ang litrato. Bumagsak ito sa sementadong sahig, ngunit ang imahe ng 2 batang babae ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Ang hangin sa loob ng bodega ay biglang naging napakabigat. Tila hindi na siya makahinga. Ang pagtataksil na ito ay hindi lang pala nagsimula nang makilala ni Datu si Mahalina sa hotel. Nagsimula ito sa kanilang nakaraan. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang malakas na agos. Naalala niya ang kanilang pagkakaibigan, ang paghahati nila sa kakarampot na baon, ang pagtakas nila para maligo sa ilog, ang mga lihim na ibinubulong nila sa isa't isa sa gabi. Si Amihan na medyo mas angat ang buhay at si Halina na palaging nakatingin sa mga bagay na meron si Amihan nang may halong paghanga at inggit. Swerte ka, Ami, minsan nitong sinabi habang tinitingnan ang bago niyang sapatos. Lahat ng gusto mo, nakukuha mo. Noon, ang tingin niya sa mga salitang iyon ay isang simpleng obserbasyon lang. Ngayon, naririnig niya ang pait. Naririnig niya ang binhi ng galit na matagal nang itinanim. Naghiwalay ang kanilang landas nang makilala ni Amihan si Datu, isang mayamang binatang mula sa Maynila na may proyekto sa kanilang probinsya. Agad itong nahulog sa kanya. Si Halina ay unti-unting lumayo. Ang sabi nito ay ayaw nitong maging sagabal sa bago niyang mundo. Akala ni Amihan ay natural lang na magkaganon. Ngayon, naiintindihan na niya, hindi iyon pag-iwas,
Iyon ay paghihintay. Paghihintay sa tamang pagkakataon para kunin ang buhay na sa tingin niya ay dapat para sa kanya. Ang lahat ng ito, ang panunukso kay Datu, ang pagkuha sa posisyon sa hotel, ang pagtulog sa kanyang kama, ay hindi lang simpleng pagnanasa sa yaman. Ito ay isang personal na paghihiganti, isang sampal sa mukha ng kanilang nakaraan, isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Amihan. Mas malamig at mas matindi kaysa sa galit na naramdaman niya para kay Datu. Ang pagtataksil ng isang asawa ay masakit. Ngunit ang pagtataksil ng isang kaibigang itinuring mong kapatid ay nakamamatay. Pinulot niya ang litrato at maingat na itinago sa kanyang bulsa. Tinapos niya ang kanyang trabaho na parang isang makina. Ang isip ay lumilipad. Ang misyon niya ay nagbago. Hindi na lang ito pagkuha ng ebidensya. Isa na itong pagtotoo sa isang multo mula sa kanyang nakaraan. Paglabas niya mula sa basement, pagod at marumi, nagkasalubong sila sa pasilyo. Si Mahalina, sa kanyang eleganteng kasuotan at mamahaling pabango, ay tila isang reyna. Si Mio, sa kanyang hamak na uniforme, ay isang alipin, gaya ng dati. Dadaan lang sana si Mahalina na hindi siya pinapansin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ibinaba ni Amihan ang kanyang tingin. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang simpleng bellboy. Ang mga ito ay mga mata na puno ng mga alaala ng isang kubo, ng isang ilog, ng mga pangarap na sabay nilang binuo. Mga matang nagtatanong, "Bakit, Halina? Bakit?" Napatigil si Mahalina. Kumunot ang noo nito. Naramdaman niya ang bigat ng titig na yon. Isang titig na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag ang gumapang sa kanyang batok. Bakit ganito makatingin ang hamak na bellboy na ito? Sino siya para titigan siya ng ganoon? Naiilang. Si Mahalina ang unang umiwas ng tingin at nagmamadaling naglakad palayo. Naiwan si Amihan sa pasilyo. Ang puso ay matatag na. Ngayon, mas malinaw na ang lahat. Mas malaki ang kalaban. Mas malalim ang sugat. Kinapa niya ang litrato sa kanyang bulsa at muling tiningnan. At doon, sa ilalim ng naghihinang ilaw ng pasilyo, isang detalye ang biglang napansin niya. Isang detalye na nakalimutan na ng kanyang isipan. Sa manipis na pulso ni Halina sa litrato, may nakasabit na isang maliit na bracelet. Isang friendship bracelet na gawa sa magkakulay na sinulid na siya mismo ang gumawa para sa kanilang dalawa. Isang simbolo ng kanilang walang hanggang pagkakaibigan at isang bagong alaala ang sumalakay sa kanya. Isang hapon, mga 15 taong gulang na sila noon, umiiyak si Halina. "Ami, nawala ko," sabi nito. "Nawala ko yung bracelet na ginawa mo. Patawarin mo ako." Niyakap niya ito noon. Sinabi niyang, ayos lang, nagagawa na lang siya ng bago. Naniwala siya. Ngayon, alam na niya ang totoo. Hindi iyon nawala. Itinapon iyon. Isang sinadyang pagputol sa kanilang ugnayan. Ang kasinungalingan pa lang yon ang simula. Ang simula ng mahabang listahan ng mga pagtataksil ni Mahalina Vargas. Kinuyom ni Amihan ang kanyang palad. Ang gilid ng litrato ay bumaon sa kanyang balat. Ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa sakit na bumabalot sa kanyang puso. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na mas malagim kaysa sa kanyang inaakala. Ang mga araw na si Halina ay nagkataong nakikita si Datu sa bayan noon. Ang mga inosenteng tanong nito tungkol sa kayamanan at negosyo ng mga Montenegro. Ang biglaan nitong pag-alis papuntang Maynila para makipagsapalaran na sinundan ng pagkakaempleyo nito dito sa Parola de Amor. Hindi aksidente ang lahat. Hindi nagkataon lang. Plinano niya ito. Matagal na niyang plinano. Hindi lang si Datu ang target niya. Ang target niya ay ang buhay ni Amihan.
Ang lahat ng meron si amihan na sa tingin niya ay dapat ay sa kanya. Ang luhang kanina'y nagbabantang pumatak ay tuluyan ng natuyo. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Determinasyon. Maingat niyang itinupi ang litrato at ibinalik sa kanyang bulsa. Ito na ngayon ang kanyang anting-anting. Isang paalala, hindi lang sa sakit, kundi sa lalim ng kasinungalingan na kailangan niyang gibain. Tumayo siya ng tuwid. Hindi na siya si Mio na laging nakayuko. Hindi na siya si amihan na laging umiiyak. Ang babaeng nakatayo ngayon sa gitna ng madilim na pasilyo ng hotel ay isang taong binawian ng lahat. Isang taong wala nang maaaring iwawala pa. At iyon ang nagpapalakas sa kanya. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa isang naligaw na asawa. Ito ay tungkol sa isang ninakaw na buhay at hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang bawat piraso nito. May mga bagay na natututunan ka kapag matagal ka nang nagtatrabaho sa isang lugar tulad ng Parola de Amor. Natututunan mong magbasa ng tao, hindi sa kung ano ang sinasabi nila, kundi sa kung ano ang hindi. Sa mga kilos na hindi sinasadya, sa mga tinging panakaw, sa mga ngiting hindi abot sa mata. At sa loob ng ilang linggo, si Mio, ang payat na binatang galing probinsya, ang naging pinakamahirap na palaisipan para kay Lino Aguilar. Sa simula, inakala niyang isa lang itong masipag na bata na gustong umasenso. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay na hindi magkakatugma. Ang mga kamay nito, kahit anong pilit na itago, ay masyadong malambot para sa isang taong nagsasabing sanay sa bukid. Ang paraan nito ng pag-oobserba ay masyadong matalas para sa isang baguhan. At higit sa lahat, ang mga mata nito. Nakita ni Lino ang mga matang iyon. Mga matang puno ng sakit na pilit tinatago sa ilalim ng isang blangkong ekspresyon. At ang sakit na yon ay lalong lumalalim kapag nasa paligid si Sir Datu o si Mama Halina. Hindi ito takot o paggalang. Iba. Personal. Ang hinala niya ay lalong lumakas pagkatapos ng insidente sa penthouse. Aksidente lang ba talaga na natawagan niya ito sa radyo bago pa man may mangyari? O isang pakiramdam, isang kutob na kailangan niyang ilayo ang bata sa lugar na yon? At ang huli, ang paghaharap nila ni Mama Halina sa pasilyo. Nakita ni Lino mula sa hindi kalayuan kung paano nanigas si Mahalina sa titig ng bellboy, kung paano ito natuliro at nagmamadaling umalis. Walang sino mang hamak na empleyado ang may kayang magdulot ng ganoong epekto sa general manager. Walang-wala. Kaya ng gabing iyon, nagpasya si Lino. Kailangan niyang malaman ang totoo, hindi lang dahil sa kuryosidad, kundi dahil sa isang mas malalim na tungkulin. Sinadyang tapusin ni Lino ang kanyang mga gawain nang mas maaga at sinundan niya si Mio ng palihim. Nakita niyang hindi ito dumiretso sa employee exit. Sa halip, lumiko ito papunta sa isang bihira ng gamiting staff lounge sa kabilang bahagi ng hotel. Isang lugar na tahimik at madalas ay walang tao. Maingat siyang sumunod, ang mga paa ay halos walang ingay. Mula sa bahagyang nakaawang na pinto, narinig niya ito. Isang tunog na nagpatigil sa kanya. Isang pigil na paghikbi. Hindi yun hikbi ng isang lalaki. Yun ay hikbi ng isang babaeng pasan ang buong bigat ng mundo. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Nakatalikod si Mio, nakaupo sa isang lumang sofa. Ang mga balikat ay nanginginig. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ang dahilan. Ang suot nitong sombrero ay nahulog sa sahig. Ang maikling buhok na pekeng nakapatong sa ulo nito ay bahagyang nadulas. At mula sa ilalim nito, bumagsak ang isang alon ng mahaba at itim na buhok. Sa isang iglap, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang pamilyar na pakiramdam, ang mga matang puno ng kalungkutan. Nakita na niya ang mukhang iyon dati sa mga litrato sa opisina ni Sir Datu.
sa mga social event ng hotel. Ang asawa, ang orihinal na reyna ng Parola de Amor, si Amihan Soliman Montenegro, hindi siya nagulat. Sa halip, isang malalim na awa at respeto ang naramdaman niya. Ang tapang na kailangan para gawin ito, ang sakit na dinadala para itulak siyang gawin ito. Hindi niya kayang sukatin. Huminga siya ng malalim. Kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya gustong takutin ito. Naramdaman ni Amihan ang kanyang presensya at mabilis na napalingon. Ang mukha ay puno ng gulat at takot. Agad niyang sinubukang ayusin ang kanyang buhok, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang sikreto ay nabunyag na. Hindi nagsalita si Lino. Inilahad lang niya ang panyo. Tiningnan ito ni Amihan. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Naghihintay sa sigaw, sa akusasyon, sa pagtawag ng security. Ngunit wala sa mga yon ang dumating. Sa halip, sa isang mahinahon at magalang na boses, sinabi ni Lino ang mga salitang babago sa lahat. Alam ko na, Ginang Soliman. Ang paggamit niya sa formal na pangalan nito ay hindi isang panunumbat, kundi isang pagkilala. Isang pagpapakita ng respeto. Napatigil si Amihan. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng pagod at pagsuko. Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Anong gagawin mo sa akin? Tanong niya. Ang boses ay basag. Umupo si Lino sa siliyang nasa tapat niya. Menjaga jarak. Wala. Sa katunayan, narito ako para tumulong. Tumingin sa kanya si Amihan nang may pagdududa. Tumulong? Bakit? Dahil pareho tayo ng gustong mangyari. Sabi ni Lino, ang kanyang boses ay seryoso. Ang mabigyan ng hustisya ang lugar na ito at ang mga taong sinisira ni Datu Montenegro. Hindi kita maintindihan. Heto na. Ang sandali para ilahad ang sarili niyang sikreto. Hindi lang ako isang simpleng bell captain, Ginang Soliman. Bago magkasakit ng malubha si Don Ricardo, ang ama ni Datu, kinausap niya ako. Ako ang pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Matagal na niyang alam ang ugali ng kanyang anak. Inutusan niya akong manatili dito para magmatiyag. Para isumbong sa kanya ang anumang katiwalian na ginagawa ni Datu sa kumpanyang pinaghirapan niya. Nakinig si Amihan, ang kanyang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Nakita ko ang lahat. Pagpapatuloy ni Lino, ang dahan-dahang paglustay niya sa pera ng hotel para sa mga personal na luho niya at ni Ma'am Mahalina. May mga ebidensya na ako, pero hindi pa sapat para ganap siyang mapatalsik sa pamunuan. Kailangan ko ng isang bagay na mas matindi. Isang bagay na hindi niya matatakasan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amihan. At pagkatapos, dumating ka. Naintindihan ko na. Ang kailangan natin ay hindi lang mga dokumento. Kailangan natin ng isang kwento. Ang kwento mo. Natahimik ang buong silid. Sa labas, maririnig ang abalang buhay ng hotel. Ngunit sa loob ng maliit na lounge na yon, isang alyansa ang nabubuo. Bakit mo to ginagawa? Muling tanong ni Amihan. Sa pagkakataong ito ay may bahid na ng pag-asa. Dahil may utang na loob ako kay Don Ricardo? Sagot ni Lino. At dahil naniniwala ako na walang sino man ang nararapat sa ginagawa nila sa'yo, panahon na para matapos ang paghahari-harian nila. Tumayo si Lino. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na to. Magtulungan tayo. Tumingin si Amihan sa lalaking nasa harap niya. Isang estranghero. Ngunit sa mga mata nito ay nakikita niya ang katapatan. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakita mula sa isang lalaki. Dahan-dahan, tumango siya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lino. Isang ngiting nagpapakita ng pag-asa. May malaking event sa susunod na buwan, ang ika-20 anibersaryo ng Parola de Amor. Darating ang lahat, mga investor, media, ang alta sosyedad.
Iyon ang magiging entablado natin. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng determinasyon. Handa ka na ba? Ang pagkakaroon ng kakampi ay parang pagkakita ng ilaw sa gitna ng isang napakadilim na kuweba. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman ni Amihan ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, sa kanilang day off, nagkita sila ni Lino sa isang maliit at halos walang taong kapihan sa kabilang dulo ng Costa Esmeralda, malayo sa mga mapanuring mata ng Parola de Amor. Sa labas, sila ay hepe at tauhan. Dito, sila ay magkapareha sa isang mapanganib na misyon. Ito ang mga kopya ng ilang delivery receipts na nakuha ko. Umpisa ni Lino, inilapag ang isang brown na envelope sa lamesa. Mga kasangkapan, appliances, lahat ipinadala sa isang address ng condominium na hindi pag-aari ng hotel. Binuksan ito ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga detalye. Walang duda, ito ang pugad nila. Eksakto, sabi ni Lino. Pero kailangan natin ng mas matibay. Isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanila, hindi lang sa mga gamit. Ang problema, si Mahalina ay sobrang maingat. Bawat galaw ng mga empleyado, inoobserbahan niya. Lalo na ako, sabi ni Amihan, naaalala ang mga titig nito sa kanya. Mula noong araw na yon sa basement, pakiramdam ko ay palagi siyang nakatingin. Kaya kailangan nating baguhin ang tingin niya sa'yo. Sabi ni Lino, sumandal at tinitigan siya ng seryoso. Kailangan niyang isipin na isa ka lang hangal. Isang taong madaling utuin at walang anumang panganib na maidudulot. Kailangan niyang pagkatiwalaan ka. Paano? Tanong ni Amihan. Ngumiti si Lino ng bahagya. Isang mamangiting tuso. Magtatanghal tayo at ikaw, Mio, ang magiging bida sa ating dula-dulaan. Kinabukasan, sa gitna ng abalang lobby ng hotel, isinagawa nila ang plano. Habang si Mio ay abala sa pag-aayos ng mga bagahe ng isang pamilya, si Mahalina ay nagkataong naglalakad sa di kalayuan, nagbibigay ng mga utos sa front desk staff. Ito na ang hudyat. Mula sa kung saan, sumulpot si Lino, ang mukha ay nag-aapoy sa kunwaring galit. Mio! Sigaw niya sapat na para marinig ng lahat, lalo na ni Mahalina. Ano na namang katangahan to? Sabi ko ayusin mo, hindi sirain. Tingnan mo, nagasgasan ang maleta ng bisita. Nagulat ang lahat. Napatingin si Mahalina. Si Amihan, na sumusunod sa kanilang napag-usapan, ay yumuko at nagmukhang isang basang sisiw. Pasensya na po, Sir Lino, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko po sinasadya. Walang di sinasadya sa trabahong to. Dagdag pa ni Lino, tinuturo ang maliit at halos hindi makitang gasgas. Kung hindi mo kayang gawin ng tama ang trabaho mo, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Naiintindihan mo? Opo, sir. Pasensya na po. Ulit ni Amihan, ang tingin ay nasa sahig. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang reaksyon na hinihintay nila. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng kasiyahang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Mahalina. Ang nangiti ng isang taong nakakita ng isang mahinang kalaban. Sa opisina ko mamaya, mag-uusap tayo. Huling sigaw ni Lino bago ito tumalikod at umalis. Ang eksena ay perpekto. Sa buong araw, naging usap-usapan ang katangahan ni Mio. At si Amihan, sa bawat pagkakataon, ay nagpapakita ng takot at hiya. Ang kanilang dula ay nagbunga ng gabing iyon. Habang nag-iikot si Amihan, tinawag siya ni Lino papasok sa records room, isang lugar na bihira ng puntahan. Magaling, sabi ni Lino, nawala na ang lahat ng bakas ng galit. Nakuha natin ang atensyon niya. Ngayon, habang ang tingin niya sa'yo ay isang kawawang empleyado, mas malaya kang makakagalaw.
Itinuro niya ang isang computer. Ito ang sistema ng hotel para sa lahat ng purchase orders. Ituturo ko sa iyo kung paano hanapin ang mga nakatagong transaksyon. Sa loob ng 1 oras, tinuruan ni Lino si Amihan kung paano mag-navigate sa komplikadong sistema. Ipinakita niya ang mga code, ang mga pangalan ng shell companies na ginagamit ni Datu para maglabas ng pera, ang mga aprobadong order na walang katumbas na delivery. At doon, sa ilalim ng isang folder na may label na Project Renovation, natagpuan nila ang jackpot, isang purchase order para sa isang interior design package na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang supplier ay isang kumpanyang hindi pamilyar, ngunit ang address ng kliyente. Iyon ang address ng condominium, ang pangalan ng unit owner, Mahalina Vargas. Bayad gamit ang pera ng hotel. Bulong ni Amihan, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng mouse. Ito na, ang ebidensyang direktang nag-uugnay kay Mahalina sa pagnanakaw. Mabilis niyang kinopya ang file sa isang maliit at nakatagong USB drive. Kinabukasan, naramdaman agad ni Amihan ang pagbabago. Habang nagwawalis siya malapit sa front desk, nilapitan siya ni Mahalina. Ang dating malamig at professional na aura nito ay napalitan ng isang mapagkunwaring awa. "Mio, di ba?" sabi nito. Ang boses ay matamis na parang lason. "Narinig ko ang nangyari kahapon. Huwag kang mag-alala. Ganoon lang talaga si Lino. Istrikto. Basta't gawin mo lang ang trabaho mo." "Opo, ma'am," sagot ni Amihan. Nakayuko pa rin. Ngumiti si Mahalina, tila nasiyahan sa kanyang pagiging sunod-sunuran. "Mabuti. Dahil mukha ka namang masunurin at mapagkakatiwalaan, may isang personal na pabor akong hihilingin sa'yo. Ito na." "Ano po iyon, ma'am?" May kinuha si Mahalina mula sa kanyang mamahaling bag, isang maliit at magandang kahon na nakabalot sa isang pulang ribon. "May ipapadala lang sana ako. Isang regalo. Pero ayokong dumaan sa regular na courier service. Masyadong importante ito." Inilahad dito ang kahon at isang piraso ng papel. "Ito ang address. Siguraduhin mong ikaw mismo ang mag-aabot sa taong nasa loob. Walang ibang makakakita. Maliwanag?" Kinuha ni Amihan ang kahon. Ang puso niya ay kumakabog ng dahan-dahan at matatag. Tiningnan niya ang address na nakasulat sa papel. Ito ang address ng condominium unit. "Maliwanag po, ma'am," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay perpektong nagpapakita ng pagiging isang utusang walang alam. "Salamat, Mio. Malaking tulong ito," sabi ni Mahalina. Tinapik pa siya sa balikat bago ito umalis, puno ng kumpiyansa na ang kanyang maliit na utusan ay susunod sa lahat ng kanyang gusto. Naiwan si Amihan na hawak ang kahon, isang gintong pagkakataon ang inilagay mismo sa kanyang mga kamay. Binuksan ni Mahalina ang pinto ng kanyang pugad at binigyan pa siya ng susi. Hindi niya alam, ang regalong ipinapadala niya ay hindi para sa kung sino man. Ito ang magiging simula ng kanyang sariling pagbagsak. May nagbago. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Lino habang pinagmamasdan niya ang umaga sa lobby ng Parola de Amor. Sa ibabaw, ang lahat ay normal. Ang mga bisita ay dumarating at umaalis. Ang mga staff ay abala sa kanilang mga gawain. Ngunit para sa isang sanay na tagamasid, ang hangin ay mas mabigat. Ang mga anino ay tila mas mahaba. Ang pagiging kampante ni Datu Montenegro at Mahalina Vargas ay biglang nawala. Ang mga palihim nilang nangitian sa pasilyo ay napalitan ng mga seryosong tingin. Ang mga usapan nila ay mas maikli at isinasagawa sa likod ng mga saradong pinto. Mas madalas na ngayong nag-iikot si Mahalina, ang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat empleyado na para bang may hinahanap siyang isang daga sa loob ng kanyang kaharian. Naramdaman ito ni Lino sa kanyang mga buto. Alam nila, o mas tamang sabihin,
Naghihinala sila. Naghihinala silang may ahas sa kanilang paraiso. Ang kumpirmasyon ay dumating ng hapon na yon. Habang nag-aayos siya ng schedule malapit sa opisina ni Datu, narinig niya itong kausap si Mahalina sa loob. Ang pinto ay bahagyang nakaawang, isang sinadyang pagkakamali. Sigurado ka ba sa report ng inventory? Boses ni Datu, malakas at malinaw para marinig ng sino mang nasa labas. Baka may mali dyan, lalo na sa susunod na linggo. May darating na espesyal na shipment galing sa port. Napakadelikado noon. Hindi dapat malaman ng kahit sino, lalo na ng mga taga-opisina. Mahigpit na ipinagbabawal yon. Napatigil si Lino. Espesyal na shipment, ipinagbabawal. Ang mga salita ay maingat na pinili. Isang pain, isang napakalinaw na pain. Walang negosyanteng kasing tuso ni Datu ang mag-uusap tungkol sa isang iligal na bagay sa ganito kalakas na boses. Isa itong patibong. Naghahagis sila ng isang makatas na bulate sa tubig. Naghihintay kung sinong isda ang kakagat. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya si Mio sa kabilang dulo ng hallway, nagpupunas ng isang salamin. Ang atensyon nito ay malinaw na nasa opisina ni Datu. Nakita ni Lino ang bahagyang paninigas ng mga balikat nito. Narinig niya. At sa isang iglap, alam na ni Lino kung sino ang isdang gusto nilang mahuli. Nang matapos ang usapan at lumabas si Mahalina mula sa opisina, nagtama ang kanilang mga mata ni Lino. Isang malamig at mapanuring tingin ang ibinigay nito bago ito nagpatuloy sa paglalakad. Kinilabutan si Lino. Ang larong ito ay mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Nagsimulang kumilos si Amihan. Nakita ni Lino kung paano ito palihim na naglakad palapit sa kanyang istasyon. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pananabik. Ito na ang hinihintay niya, ang smoking gun. Sir Lino, sabi ni Amihan, ang boses ay pilit na pinapakalma. Maari po ba tayong mag-usap saglit? Alam ni Lino na kapag sumama siya sa isang sulok kung saan sila mag-uusap, maaring may matang nakabantay. Hindi. Kailangan niyang pigilan ito ngayon. Mio, anong oras na? Mag-mop ka na sa service stairwell, B-wing. Ngayon na. Utos niya. Ang boses ay muling naging istrikto at malakas para marinig ng lahat. Nagulat si Amihan sa biglaang utos. May pagtataka at pagkadismaya sa kanyang mga mata. Pero sir, walang pero-pero, kumilos ka na. Tumango na lang ito at kinuha ang mop at timba. Sinundan siya ng tingin ni Lino. Pagkalipas ng ilang minuto, sumunod siya. Ang service stairwell ang pinakaligtas na lugar. Walang kamera, maingay, at laging walang tao. Naabutan niya si Amihan sa landing sa pagitan ng ikalawa at ikatlong palapag. Anong ginagawa mo? Galit na bulong nito. Narinig mo ba? Iyon na yon. Ang illegal na shipment. Kailangan nating malaman kung ano yon. Tumahimik ka, sabi ni Lino. Hinawakan ito sa braso at marahang itinulak palapit sa pader. Malayo sa anumang posibleng makarinig. Hindi mo ba nakikita? Isa iyong patibong. Patibong. Pag-uulit ni Amihan, hindi makapaniwala. Pero napakalinaw. Sila na mismo ang umamin. Masyadong malinaw, Amihan. Masyadong madali. Masyadong maingay. Paliwanag ni Lino. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig dito. Nagdududa sila. Naghahanap sila ng espiya. At ang sino mang kumilos dahil sa narinig nilang sekreto, ang siyang tatanghalin nilang salarin. Dahan-dahan, ang pananabik sa mukha ni Amihan ay napalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ay ng takot. Napasandal siya sa pader. Ibig sabihin, kung lumapit ako sa iyo kanina sa lobby, pareho tayong tapos. Pagtatapos ni Lino, natahimik sila. Tanging ang ugong ng air conditioning system ang maririnig. Sa pagkakataong yon,
Sa gitna ng kanilang pinagsasaluhang panganib, napagtanto ni Lino kung gaano kalapit ang kanilang mga mukha. Nakikita niya ang bawat pilik mata nito, ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang kamay niya ay nakahawak pa rin sa braso nito. Isang init ang gumapang mula sa kanilang mga balat. Isang koneksyon na hindi nagmula sa romansa, kundi sa isang bagay na mas malalim, isang pinagsamang laban para sa kanilang buhay. Agad na binitawan ni Lino ang braso nito at bahagyang umatras. Umiwas ng tingin si Amihan, namumula ang mga pisngi. Ang tensyon sa pagitan nila ay biglang nag-iba. "Mag-iingat ka," sabi ni Lino. Ang boses ay mas mahina na. "Mula ngayon, doblehin mo ang pag-iingat. Huwag kang gagawa ng kahit ano nang hindi ko nalalaman. Maliwanag?" Tumango si Amihan, hindi pa rin makatingin. Kinabukasan nalaman ng buong hotel ang balita. Si Marco, isang bellboy na medyo matagal na sa serbisyo at kilalang laging nagrereklamo tungkol sa pamamalakad ng hotel, ay biglaang tinanggal sa trabaho. Ang opisyal na dahilan, insubordination. Ngunit alam ni Lino ang totoo. Kailangan ng patibong ng isang biktima. At dahil walang kumagat sa pain, pumili sila ng isang taong madaling gawing halimbawa. Mula sa kanyang istasyon, nakita ni Lino si Datu at Mahalina na naglalakad sa lobby. Ang mga mukha ay puno ng kapangyarihan. Napatingin si Datu sa direksyon niya at pagkatapos ay sa direksyon ni Mio na nagbubuhat ng bagahe sa di kalayuan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng amo. Isang ngiti na nagsasabing, "Alam naming nandyan ka lang at isa-isa naming aalisin ang lahat ng nakapaligid sa'yo hanggang sa ikaw na lang ang matira." Ito ay isang malinaw na babala. Isang bala na ipinutok sa hangin. At alam ni Lino na ang susunod na bala ay maaaring nakatutok na sa kanila. Ang babala ay malinaw. Ang panganib ay totoo. Ngunit imbis na matakot, mas lalong nagalab ang determinasyon ni Amihan. Kung nagiging mas agresibo ang kanyang mga kaaway, kailangan niya ring maging mas matapang. Sa tulong ni Lino, nagkaroon siya ng ideya. Isang ideyang mapangahas, ngunit kung magtatagumpay, ito ang magiging susi sa lahat. Isang miniature spy camera, maliit, madaling itago, at may kakayahang mag-record ng maraming oras gamit ang perang naipon niya bago pa man gumuho ang kanyang mundo. Bumili si Amihan ng isa. Ang plano, itanim ito sa loob ng condominium unit ni Mahalina. Ang pagkakataon ay dumating nang muling utusan siya ni Mahalina na magdala ng ilang personal na gamit sa unit nito. "Mag-iwan ka lang sa loob, Mio. Alam mo na." Ang tiwala nito sa kanya ay naging perpektong sandata laban dito. Nanginginig ang mga kamay, ngunit matatag ang puso. Pumasok si Amihan sa pugad ng ahas. Habang inaayos niya ang mga paper bag sa isang sulok, mabilis na kumilos ang kanyang mga mata. Naghahanap ng perpektong lugar. At nakita niya ito sa ilalim ng isang malaking indoor plant na nakapwesto sa isang sulok ng sala. May perpektong anggulo para makita ang sofa, ang daan papasok sa kwarto, at ang minibar. Sa loob ng ilang segundo, na parang isang profesional na espiya, na itanim niya ang kamera, itinago sa ilalim ng isang makapal na dahon. Siniguro niyang halos imposible itong makita. Pagkatapos ay umalis siya. Ang puso ay dumadagundong sa pananabik. Nang gabing iyon, sa loob ng maliit na apartment ni Clara, pinanood nila ang unang bunga ng kanyang tapang. Live feed. Ang kamera ay gumagana at ang kanilang nakita ay higit pa sa kanilang inaasahan. Nandoon si Datu at Mahalina, komportabling nakaupo sa sofa, nagtatawanan, nag-iinuman ng alak at naghahalikan. Isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na sumaksak sa puso ni Amihan. Ngunit hindi yun ang pinakamasakit. Ang sumunod na usapan ang tuluyang dumurog sa kanya.
Nababaliw na ang asawa mo, Datu, sabi ni Mahalina, humihigop sa kanyang wine glass. Isang buwan na siyang wala, ni hindi man lang tumatawag. Mabuti na rin siguro yon. Tumawa si Datu. Hayaan mo siya. Mas mabuti na ngayon. Mas malaya tayo. Kapag bumalik siya, saka natin poproblemahin. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang anibersaryo ng hotel. Kapag nakuha na natin ang buong tiwala ng board pagkatapos ng event, dahan-dahan na nating maililipat ang lahat ng assets sa mga bagong kumpanya. At pagkatapos noon, mahal ko, sa atin na ang lahat. Niyakap ni Mahalina si Datu. Sa atin mahal, sa wakas. Ang bawat salita ay isang patunay. Ang video na ito, ang kanilang alas. Ang katapusan nilang dalawa. Nanginginig sa tuwa at galit itinago ni Amihan ang laptop. Sa wakas. Malapit na. Ngunit ang tagumpay ay isang magnanakaw sa gabi. Dumarating ng hindi mo inaasahan at umaalis ng mas mabilis pa. Makalipas ang 2 araw, habang nasa duty si Mio, naramdaman niya ang kakaibang titig ni Mahalina. Ngunit ngayon, wala na ang pagdududa. Napalitan ito ng isang ngiting nakakakilabot. Isang nangiti ng isang pusang nakahuli ng isang daga. Mio, tawag nito. Ang boses ay sobrang tamis. Mukhang napapagod ka nitong mga nakaraang araw. Baka kailangan mo ng tulong? Kinabahan si Amihan. Ayos lang po ako, ma'am. Mabuti, sabi ni Mahalina. At pagkatapos ay bumulong, sapat lang para marinig niya. Dahil may ipapalinis ako sa iyo mamaya. Isang napakaliit na dumi. Isang insekto na kailangang tapakan. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad palayo. Iniwan si Amihan na nanlalamig sa takot. Alam na niya. Paano? Ang sagot ay dumating makalipas ang 1 oras. Isang emergency meeting ang ipinatawag. Lahat ng Bell staff, kasama si Lino, ay pinapunta sa security office. Pagdating doon, nandoon si Mahalina, si Datu, at ang head of security. Sa lamesa sa gitna, nakapatong ang isang maliit na bagay na agad na kinilala ni Amihan, ang spy camera. Isang matinding paglabag sa seguridad at privacy ang natuklasan natin ngayong umaga. Umpisa ni Mahalina, ang boses ay puno ng awtoridad at pekeng pagkabahala. Isang recording device ang natagpuan sa isa sa mga pribadong ari-arian ng kumpanya. Tumingin ito sa kanilang lahat. Ang tanong, sino ang may lakas ng loob na gumawa nito? Katahimikan. Mabuti na lang, pagpapatuloy nito, at mayroon tayong masusing investigasyon. Itinuro nito ang isang monitor. Ipinakita sa screen ang isang still image mula sa CCTV ng condominium lobby. Nandoon si Mio, naglalakad, may dalang paper bags. Ang petsa at oras ay tumutugma sa araw na itinanim niya ang kamera. Ang bellboy na ito, si Mio, ang tanging non-resident na pumasok sa unit sa loob ng nakaraang linggo, sabi ni Mahalina. Ngunit alam nating hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng tulong mula sa isang taong may access, mula sa isang taong nag-aproba sa kanyang paglabas sa hotel sa oras ng trabaho. Ang mga mata ni Mahalina ay bumaling kay Lino. Hindi ba't ikaw ang direktang namamahala sa kanya, Mr. Aguilar? Hindi ba't ikaw ang nag-aaproba ng lahat ng kanyang kilos? Ayon sa logbook, pinayagan mo siyang umalis para sa isang personal errand. Dagdag ni Datu, ang boses ay malamig. Isang napakakahina-hinalang galaw para sa isang hepe. Naintindihan na ni Amihan. Isa itong bitag. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Mahalina ang tungkol sa kamera. Marahil ay naglinis ito o sadyang mapaghinala lang, ngunit ginamit nito ang pagkakataon para isakdal hindi lang siya, kundi pati na rin si Lino. Ako ang nag-utos sa kanya, biglang sabi ni Lino. Ang boses ay kalmado at matatag. Tumayo siya ng tuwid. Inaako ang lahat.
Napatingin si amihan sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Huwag! Walang kinalaman ang bata. Pagpapatuloy ni Lino, nakatingin ng diretso kay Datu. Ako ang may problema. Sa pamamalakad mo, ako ang naglagay ng kamera. Ginamit ko lang siya. Isang perpektong sakripisyo. Ipininta niya ang sarili bilang isang empleyadong puno ng sama ng loob. At si Mio bilang isang inosenteng utusan. Isang kwentong mas madaling paniwalaan. Ganoon pala, sabi ni Datu. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Tapang. Ngunit katangahan. Tumingin siya sa security head. Mr. Aguilar, you are suspended indefinitely. Pending a full investigation. Iwanan mo ang iyong ID at ikaw. Mio, consider this your final warning. Isa pang pagkakamali at hindi ka lang tatanggalin sa trabaho. Walang nagawa si Lino, kundi ang tanggalin ang kanyang ID at ilapag ito sa lamesa. Bago siya umalis, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni amihan. Isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin na nagsasabing, huwag kang susuko. Ituloy mo ang laban. Pagkatapos ay umalis siya, iniwan si amihan sa isang silid na puno ng mga kaaway. Lahat ay nawala. Ang kanyang alas, ang kanyang kakampi, ang kanyang pag-asa. Nang makalabas mula sa impyernong iyon, naglakad si amihan na parang isang zombie. Sa isang pasilyo na walang tao, nakasandal si Mahalina sa pader, naghihintay. Lumapit ito, ang bawat hakbang ay dahan-dahan at puno ng pagbabanta. Tumigil ito sa harap ni Mio. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Akala mo ba matalino ka? Bulong ni Mahalina. Ang matamis na boses ay napalitan ng purong lason. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga titig mo? Ang pagiging usisero mo? Ngumiti ito. Isang ngiting demonyo. May mga daga na kailangang turuan ng leksyon. Baka ikaw na ang susunod. At sa sandaling iyon, sa mga mata ni Mahalina, nakita ni amihan ang isang kislap ng pagkilala. Hindi pa buo, ngunit isang nakakakilabot na hinala. Na para bang ang multo ng isang matagal nang nawawalang kaibigan ay biglang nagparamdam. Ang mga sumunod na araw ay isang paglalakad sa impyerno. Bawat anino sa Parola de Amor ay tila may mga matang nakamasid. Bawat utos na ibinibigay kay Mio ay tila may dobleng kahulugan, isang pagsubok sa kanyang katatagan. Si Mahalina, sa bawat pagkakataong magkakasalubong sila, ay binibigyan siya ng isang nangiting matamis, ngunit puno ng pagbabanta. Isang ngiti na nagsasabing, hawak kita sa leeg, isang maling galaw mo lang. Nawalan ng komunikasyon si amihan kay Lino. Ang numero nito ay hindi na makontak. Ang kanyang kakampi, ang kanyang sandigan, ay biglang naglaho. Gabi-gabi, sa kanyang maliit na inuupahang silid, niyayakap niya ang kanyang mga tuhod, nilalamon ng kadiliman at ng pakiramdam ng kabiguan. Tapos na ba? Ito na ba ang katapusan? Susuko na lang ba siya? Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Isang marahan at nag-iingat na katok. Sa takot, kumuha siya ng isang payong bilang sandata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas ay nakatayo ang isang delivery man. May hawak na isang maliit na brown na kahon. Package para kay tanong nito. Tila naguguluhan sa pangalan. Sa sinong nagpadala? Tanong ni amihan. Nagkibit balikat ang lalaki. Wala pong pangalan. Pinaiwan lang po sa amin. Puno ng pag-aalinlangan, kinuha niya ang kahon. Napakagaan. Nang makaalis ang delivery man, isinara niya ang pinto at tinitigan ang misteryosong padala. Maaari itong patibong, ngunit ano pa ba ang mawawala sa kanya? Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakabalot sa bubble wrap, ay isang lumang modelo ng cellphone. Hindi ito smartphone, isa itong simpleng telepono
na may keypad. Sa ilalim nito ay isang maliit na piraso ng papel. Nakasulat dito, "Listen to the last voice message." Binuksan niya ang telepono. Ang baterya ay halos puno na. Ginala niya ang menu at nakita ang icon ng voicemail. Isa lang ang mensahe. Pindot niya ang play. Una, isang mahinang ubo. Pagkatapos, isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Ngunit hindi niya kailanman malilimutan. Isang boses na mahina na dahil sa sakit, ngunit puno pa rin ng awtoridad. Ang boses ni Don Ricardo Montenegro, ang ama ni Datu. "Lino," umpisa ng matanda sa recording, "kung pinakikinggan mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Ibig sabihin, wala na ako. At ang anak ko ay tuluyan ng naligaw ng landa." May isang mahabang paghinga na sinundan ng tunog ng isang pinipigilang ubo. Ang bawat salita ay tila may bigat ng isang buong buhay ng pagsisisi. "Alam ko ang mga ginagawa niya, Lino. Ang pagnanakaw, ang babae. Sinubukan kong kausapin, sinubukan kong ituwid, pero nabigo ako bilang ama. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay protektahan ang kumpanyang itinayo ko para sa kinabukasan ng aking mga empleyado at para na rin sa babaeng tunay na minahal ng anak ko bago pa man siya mabulag ng kasakiman, para kay Amihan." Napatakip ng bibig si Amihan. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Narinig niya ang kanyang pangalan. Ang teleponong ito, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ay naglalaman ng lahat. Isang backup. Bawat transaksyon, bawat bank transfer, bawat email na nagpapatunay sa kanyang mga katiwalian. Nandyan lahat. Ginamit ko ang natitira kong lakas para tipunin ang mga ito. Gamitin mo ito, Lino. Gamitin mo ito para itama ang mali. Para iligtas ang parola. Ibalik mo ito sa dapat magmay-ari. Iligtas mo si Amihan. Ang huling mga salita ay halos pabulong na. Patawarin sana ako ng Diyos at ng anak ko. Pagkatapos, katahimikan. Ang mensahe ay tapos na. Nanginginig. Ginalugad ni Amihan ang mga folders sa telepono. At nandoon nga, lahat. Mga kopya ng mga dokumento na mas detalyado at mas matibay kaysa sa anumang nakuha nila. Mga recording ng ilang usapan ni Datu sa telepono. Ito ang bomba. Ang sandatang wawasak sa buong imperyo ni Datu. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon pa siyang isang huling baraha. Ang tanong na lang, paano niya ito magagamit kung wala si Lino? Lino. Sa isang madilim na silid, sa isang murang paupahan sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Lino sa harap ng isang laptop. Pagkatapos ng kanyang suspensyon, agad siyang nagtago. Alam niyang babantayan siya, kaya't pinutol niya ang lahat ng komunikasyon. Ngunit hindi ibig sabihin ay tumigil na siya. Ginugol niya ang mga araw sa pag-iimbestiga sa background ni Mahalina Vargas. At ang kanyang natuklasan ay nagpatibay sa lahat ng hinala ni Amihan. Isang mahirap na pamilya, isang ama na may malaking utang sa sugal, isang kasaysayan ng paggamit sa mga tao para umangat sa buhay. Pero ang pinakamahalagang impormasyon na nakuha niya ay mula sa isang dating kasamahan sa Security Department, isang taong may utang na loob sa kanya. Nalaman niya ang buong layout ng security system para sa gaganaping anniversary event. Ang mga blind spot ng CCTV, ang schedule ng mga gwardiya, at ang lokasyon ng pinakaimportanteng silid sa gabing iyon, ang audiovisual control room, kung saan kinokontrol ang lahat ng ipapalabas sa malaking screen sa entablado. Isang mapangahas na plano ang nabubuo sa kanyang isipan, ngunit kailangan niya ng tulong mula sa loob. Kailangan niya si Amihan. Nag-aalala siya para dito. Bawat araw na lumilipas na wala siyang balita, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ligtas ba ito? Sinaktan ba siya?
O sumuko na kaya? Ang pag-aalalang yun ay higit pa sa tungkulin. Naging personal na ito. Nagpa siya siyang sumugal. Gamit ang isang bagong SIM card, nagpadala siya ng isang text message sa numerong ibinigay sa kanya ni Don Ricardo noon pa. Ang numero ng abogado nito. Isang maikli at misteryosong mensahe lang. The lighthouse is dark. It's time to send the signal. Amihan. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang shift, naglalakad si Amihan sa isang mataong parke. Ang isip ay puno ng mga plano nang biglang may isang lalaking nakasombrero ang bumangga sa kanya. Pasensya na miss, sabi nito at nagpatuloy sa paglalakad. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi ang ipinalit nito. Maingat niya itong binuksan. Tonight, 10 p.m., Kalinaw Cafe, come alone. Walang pangalan. Ngunit kilala niya ang sulat kamay na yon, si Lino. Nang gabing iyon, sa ilalim ng takip ng dilim, dumating si Amihan sa napag-usapang lugar. Nakita niya si Lino na nakaupo sa isang sulok, nakatalikod. Lumapit siya at umupo sa harap nito. Mabutit dumating ka, sabi ni Lino. Ang muka ay seryoso ngunit may bahid ng ginhawa. Ligtas ka lang ba? Ayos lang ako, sagot ni Amihan. Akala ko, hindi ako aalis, putol ni Lino. Naghahanda lang ako. Inilabas ni Amihan ang lumang telepono at ipinatong sa lamesa. May natanggap ako mula sa isang taong gusto ring tumulong. Kinuha ito ni Lino at tiningnan. Nang makita niya ang laman, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Si Don Ricardo, tinupad niya ang kanyang sinabi. Ito na ang lahat ng kailangan natin, Lino, sabi ni Amihan. Ang boses ay puno ng determinasyon. Ito na ang ating sandata. At meron na tayong perpektong entablado para gamitin ito. Sabi ni Lino, ibinalik ang telepono. Inilabas niya ang isang sketch ng floor plan ng hotel. Ang anibersaryo, sa kasagsagan ng talumpati ni Datu, kapag ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, doon tayo aatake. Itinuro niya ang AV room sa mapa. Kailangan kong makapasok dito. At habang ginagawa ko yon, kailangan ko ng diversion. Kailangan ko na ikaw ang maging diversion. Tumingin si Lino sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Handa ka na ba para sa huling sugal? Tinitigan ni Amihan ang mapa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lino. Wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang naroon na lang ay ang apoy ng isang mandirigmang handa nang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Isinugal ko na ang lahat mula pa noong unang araw. Sagot niya, tapusin na natin ito. Ang gabi ng anibersaryo ay papalapit na. Ang entablado ay nakahanda na. At sa isang maliit na kapihan sa gitna ng gabi, ang dalawang anino ay naghahanda para sa kanilang pinakamalaking pagtatanghal. Ang Grand Ballroom ng Parola de Amor ay nagliliwanag. Ang mga ilaw mula sa mga naglalakihang chandelier ay sumasalamin sa mga alahas ng mga bisita, ang pinakamayayaman at pinaka-impluwensyal na tao sa Costa Esmeralda. Ang hangin ay puno ng tunog, ng masaganang tawanan, ng kalansing ng mga kopita ng champagne, at ng malambing na musika mula sa isang string quartet. Isang perpektong gabi, isang perpektong ilusyon. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Datu Montenegro, ang hari sa kanyang palasyo. Sa kanyang tabi, si Mahalina Vargas, napakaganda sa kanyang itim na gown, ang kanyang reyna. Ngumingiti sila, nakikipagkamay tinatanggap ang mga papuri para sa matagumpay na 20 taon ng hotel. Sa likod ng entablado, sa dilim ng backstage, nakatayo ang isang anino. Si Mio, sa kanyang malinis na uniforme, ay abala sa pag-aayos ng mga kable. Walang sino mang pumapansin sa kanya. Isa lang siyang hamak na tauhan. Ngunit sa ilalim ng suot na sombrero,
Ang mga mata ni Amihan ay matalas, nagmamasid, naghihintay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at matatag, kasabay ng ritmo ng isang orasan na papalapit sa hating gabi. Sa kabilang banda ng hotel, isa pang anino ang gumagalaw. Si Lino, nakasuot ng itim na damit at sombrero, ay mabilis na naglalakad sa mga service hallway. Alam niya ang bawat liko, bawat pinto. Dala ang isang pekeng ID na gawa ng isang kaibigan. Nilagpasan niya ang unang checkpoint ng security. Ang kanyang destinasyon, ang AV control room. 5 minuto. Basa ni Amihan sa kanyang relo. 5 minuto bago magsimula ang talumpati ni Datu. Nagsimula siyang isagawa ang kanyang bahagi. Naglakad siya papunta sa isang circuit breaker panel na nakatago sa likod ng isang kurtina. Isang lokasyon na itinuro sa kanya ni Lino. Kasabay nito, sa ikatlong palapag, sinimulan ni Lino ang kanyang pag-akyat sa hagdan patungo sa control room. Magandang gabi po sa inyong lahat, bati ng MC sa entablado. At ngayon, para sa pinakahihintay nating lahat, ang mensahe mula sa Presidente at CEO ng Parola de Amor, walang iba kundi si Mr. Datu Montenegro. Pumalakpak ang lahat. Umakyat si Datu sa entablado, kumikinang sa ilalim ng spotlight. Niyakap niya ang mikropono. Ang muka ay puno ng kumpiyansa. Ito na ang hudyat. Habang papalapit si Datu sa mikropono, mabilis na binuksan ni Amihan ang panel at, sa isang iglap, ibinaba niya ang isang switch. Sa entablado, biglang namatay ang mikropono. Isang nakabibinging feedback ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom bago ito tuluyang natahimik. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga technical crew ay nagpanik. Anong nangyari sa audio? Sigaw ng event director. Ang lahat ng atensyon, lahat ng security ay napunta sa biglaang technical problem. Ito ang diversion. Habang ang lahat ay abala sa entablado, walang sino man ang nakapansin sa isang security guard sa ikatlong palapag na biglang nawalan ng malay, tinamaan sa batok ni Lino. Mabilis na kinuha ni Lino ang keycard nito at binuksan ang pinto ng AV control room. Isang technician lang ang nasa loob. Mabilis niya itong napatumba at itinali. Sa ibaba, pagkatapos ng halos 1 minuto, naayos na ang problema. Itinaas ni Amihan ang switch. Bumalik ang audio. Paumanhin po sa munting aberya, sabi ni Datu. Medyo naiinis ngunit pilit nang ngumingiti. Ganyan talaga ang live events. Nagtawanan ng mga bisita. Nagsimula siyang magsalita. 20 taon. Umpisa niya. Ang boses ay puno ng pekeng damdamin. 20 taon na ang nakalipas mula nang itayo ng aking ama ang Parola de Amor. Itinayo niya ito sa pundasyon ng tiwala, integridad, at katapatan. Mga prinsipyong patuloy kong isinasabuhay, hindi lang sa negosyo, kundi pati na rin sa aking pamilya. Habang nagsasalita siya, sa control room, mabilis na isinaksak ni Lino ang isang USB drive sa main console. Sa loob nito ay ang lahat ng ebidensya mula sa telepono ni Don Ricardo. Maingat na inayos ni Lino para maging isang mabilis at malakas na presentasyon. Dahil ang Parola ay hindi lang isang hotel, pagpapatuloy ni Datu. Ito ay isang tahanan, isang simbolo ng pamilya. Sa entablado, ang malaking screen sa likod ni Datu na nagpapakita ng logo ng hotel ay biglang kumislap. Flicker. Napatigil si Datu. Napatingin siya sa likuran. Ang logo ay bumalik. Ipinagpatuloy niya. Medyo natataranta. Ang pamilya ang pinakamahalagang flicker. Flicker. Black. Ang screen ay tuluyang namatay. At pagkatapos ng 1 segundo, isang bagong imahe ang lumabas. Isang bank statement. Isang transfer ng 5 milyong piso mula sa account ng Parola de Amor papunta sa isang offshore account. Napatigil ang lahat. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ano to?
Sigaw ni Datu sa technical booth. Ngunit huli na ang lahat. Ang imahe sa screen ay nagbago. Isang deed of sale, ang condominium unit, nakapangalan kay Mahalina Vargas, binayaran ng isang kumpanyang pag-aari ng hotel. Ang mga bulungan ay naging mga sigawan. Si Mahalina, na nakatayo malapit sa entablado, ay namutla na parang isang multo. Pagkatapos, ang pinakamatindi, isang video. Ang video mula sa spy camera, ngunit ngayon ay may kasamang audio. Ang usapan nila tungkol sa paglilipat ng assets sa pag-aantay na lang na bumalik si Amihan. Patayin iyan! Patayin ang screen! Sigaw ni Datu. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit at takot. Ngunit sa control room, nilock ni Lino ang sistema. Walang sino man ang makakapigil dito. At para sa grand finale, ang huling ebidensya, isang audio recording, ang boses ni Don Ricardo, mahina at puno ng sakit, ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Patawarin sana ako ng Diyos at ng anak ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Lahat ng mata ay nasa kay Datu, na ngayon ay nakatayo sa entablado na parang isang estatwang gawa sa asin, dinudurog ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, ang kanyang buhay ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. At sa gitna ng katahimikang yon, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim ng backstage. Hindi na nakayuko, hindi na nagtatago. Si Amihan, naglakad siya papunta sa gitna ng entablado. Sa bawat hakbang, dahan-dahan niyang tinatanggal ang kanyang sombrero. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, hinila niya ang pekeng buhok at bumagsak ang kanyang tunay na buhok sa kanyang mga balikat. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga manonood. Ang asawang nawawala. Ang bellboy. Iisa lang pala. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan. Tumayo lang siya sa harap ni Datu. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi sa galit, kundi sa isang malamig at matatag na kapangyarihan. Siya si Amihan Soliman. At nagbalik na siya para bawiin ang lahat. Security! Security! Sigaw ni Datu, ang boses ay basag. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang isang masayang selebrasyon ay nakatutok na ngayon sa kanya. Ang mga flash ay sumasabog na parang mga kidlat, kinukunan ang bawat anggulo ng kanyang pagbagsak. Ang parola ay tuluyan ng gumuho. Ang iskandalo ay sumabog na parang isang bulkan, nagpakalat ng nagbabagang abo sa buong Costa Esmeralda. Ang pangalan ng Parola de Amor at ng pamilya Montenegro ay nadungisan sa paraang hindi na kailanman malilinis. Ang kwento ni Amihan, ang asawang nagpanggap na bellboy para ibunyag ang kataksilan ng kanyang asawa, ay nasa lahat ng pahayagan, sa lahat ng balita sa telebisyon, sa bawat sulok ng social media. Siya ay naging simbolo ng paghihiganti at ng kapangyarihan ng isang babae. Ngunit para kay Amihan, ang tagumpay ay may ibang lasa. Hindi ito matamis, hindi rin ito mapait. Ito ay payapa. Ilang linggo pagkatapos ng gabi ng anibersaryo, nakaupo si Amihan sa loob ng isang malamig at walang kaluluwang conference room sa isang law firm. Sa kabilang panig ng mahabang lamesa ay si Datu. Ang dating hari ay isa na ngayong pulubi. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba. At ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag na ngayon sa kanyang katawan. Tumanda siya ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado. Sa tabi naman ni Amihan ay ang abogado na ipinagkatiwala sa kanya ni Don Ricardo sa pamamagitan ni Lino. "These are the last of the documents, Mrs. Soliman," sabi ng kanyang abogado. Itinutulak ang isang folder sa gitna ng lamesa. "The annulment papers. Kailangan na lang ng pirma ninyong dalawa." Kinuha ni Amihan ang pluma. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Walang pag-aalinlangan.
Bawat letra ng kanyang pangalan na isinulat niya sa papel ay isang hakbang palayo sa nakaraan, isang hakbang patungo sa kalayaan. Pagkatapos, itinulak niya ang mga dokumento papunta kay Datu. Tinitigan lang nito iyon. Ami, bulong nito, ang boses ay paos. Ito ang unang pagkakataon na muli silang nag-usap mula noong gabing iyon. Patawarin mo ako. Tumingin si Amihan sa kanya. Ang galit na dating nag-aalab sa kanyang puso ay wala na. Ang puot na dating nagbibigay sa kanya ng lakas ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Awa. Nakita niya hindi ang isang halimaw, kundi ang isang taong nalunod sa sarili niyang kasakiman at kahinaan. Matagal na kitang pinatawad, Datu, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at totoo. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot. Tumingin siya sa mga mata nito. Sana, sa paglipas ng panahon, mahanap mo ang kapatawaran para sa sarili mo. At sana, matutunan mo na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon sila, kundi sa kung sino sila kapag wala na ang lahat ng iyon. Hindi na ito sumagot. Kinuha nito ang pluma. Ang dating malakas at matatag na kamay na pumirma ng milyon-milyong kontrata ay nanginginig ngayon habang isinusulat ang pangalan nito. Tinatapos ang kanilang kasal. Tapos na. Opisyal na siyang malaya. Tungkol naman kay Mahalina, ang balita ay mabilis kumalat. Pagkatapos ng iskandalo, agad siyang tinanggal sa posisyon. Hinarap niya ang ilang kaso mula sa Board of Directors, ngunit sa huli ay nakipag-areglo. Ayon sa huling balita na narinig ni Amihan mula kay Clara, umuwi raw ito sa kanilang probinsya. Walang pera, walang reputasyon. Bumalik sa buhay na matagal na nitong tinakasan. Hindi naramdaman ni Amihan ang tuwa sa pagkatalo nito. Sa halip, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Isang panghihinayang para sa isang pagkakaibigan na sana'y naging totoo, para sa isang batang babae na minsan niyang naging kakampi sa pangarap. Sana, sa kanyang pag-iisa, mahanap din nito ang kapayapaan. Paglabas ni Amihan sa gusali ng law firm, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hangin ng kalayaan. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay tuluyan nang nawala. Naglakad siya ng walang partikular na destinasyon. Ang kanyang mga paa ay dinala siya sa dalampasigan ng Costa Esmeralda. Hinubad niya ang kanyang sapatos at naramdaman ang malamig at basang buhangin sa kanyang mga talampakan. Pinanood niya ang mga alon na humahampas sa dalampasigan, isang walang katapusang sayaw ng pagdating at pag-alis, ng pagbuo at pagguho. Parang buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. Hindi para sa kamera, hindi para sa ibang tao. Isang ngiti para sa kanyang sarili. Para sa babaeng nalugmok, lumaban at muling bumangon. Kinapa niya ang kanyang bulsa at kinuha ang kanyang telepono. May isang mensaheng naghihintay para sa kanya. Isang mensaheng hindi niya pa binubuksan mula pa kahapon. Mula kay Lino. Ang board na ngayon ay binubuo ng mga taong pinagkakatiwalaan ni Don Ricardo. Ang siyang namumuno sa Parola de Amor. At ang kanilang unang opisyal na desisyon ay ang italaga si Lino Aguilar bilang bagong Chief Operating Officer. Ang taong nagpakita ng tunay na katapatan. Binuksan niya ang mensahe. Kumusta ka na? Simpleng tanong nito. May isang coffee shop dito, malapit sa dagat na sa tingin ko ay magugustuhan mo. Sila daw ang may pinakamatamis na kape para sa mga bagong simula. Napangiti si Amihan. Sa gitna ng lahat ng pait, mayroon pa ring tamis na naghihintay. Hindi niya pa alam kung ano ang bukas. Hindi niya pa alam kung handa na siyang magmahal muli. Ngunit alam niya, sa pagkakataong ito, handa na siyang sumubok. Nagreply siya. Saan yan?
papunta na ako. At habang papalubog ang araw, naglalagay ng kulay kahel at lila sa kalangitan, nagsimula siyang maglakad sa dalampasigan patungo sa isang bagong liwayway. Lumipas ang 6 na buwan, ang tag-ulan ay dumating at umalis, hinuhugasan ang mga hululing bakas ng iskandalo sa Costa Esmeralda. Ang Parola de Amor, sa ilalim ng bagong pamumuno ni Lino Aguilar, ay dahan-dahang bumabangon, hindi na bilang isang simbolo ng huwad na karangyaan, kundi bilang isang lugar na may tunay na puso at integridad. Ngunit ang kwentong ito ay hindi na tungkol sa parola. Sa isang maliit at tahimik na kalye malapit sa dalampasigan, isang bagong pinto ang nagbukas. Sa itaas nito ay isang simpleng signboard na gawa sa kahoy kung saan nakaukit ang mga salitang Amihan's Garden. Sa loob, ang amoy ng mga sariwang bulaklak at mamasa-masang lupa ay humahalimuyak. Si Amihan, na nakasuot ng isang simpleng bestida at apron, ay abala sa pag-aayos ng mga puting rosas sa isang florera. Ang kanyang buhok ay umabot na hanggang sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng sakit o galit, kundi ng isang payapang kislap. Dito, sa gitna ng kanyang mga halaman, natagpuan niya ang kanyang tunay na kanlungan. Isang maliit na kampana ang tumunog, hudyat na may pumasok. Magandang umaga, bati ni Amihan, hindi pa lumilingon. Welcome sa Amihan's Garden. Ano po ang... Napatigil siya ng lumingon. Nakatayo sa may pinto, nakangiti, ay si Lino. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang business suit. Sa halip, isa lang siyang simpleng lalaki na nakasuot ng polo shirt at maong. Mukhang abala ka, sabi nito. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang tinitingnan ang paligid. Lino, sabi ni Amihan, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napadaan ka. Akala ko ba ay abala ka sa pagiging isang bigating boss? Tumawa si Lino. Kailangan din ng mga boss ng pahinga. At narinig ko, dito raw sa hardin na to, may mabibili akong isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. At ano naman yon? Tanong ni Amihan, ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga bulaklak. Kapayapaan, sagot ni Lino, lumalapit sa kanya. Bumibili ako ng isang munting kapayapaan. Tumigil siya sa tabi ni Amihan at hinawakan ng isang puting rosas. Maganda sila, parang ikaw. Namula ang mga pisngi ni Amihan. Sa loob ng nakalipas na 6 na buwan, si Lino ay naging isang palaging presensya sa kanyang bagong buhay. Nagsimula ito sa mga pag-uusap sa telepono, sa mga pagbisita sa coffee shop, at dahan-dahang namulaklak sa isang pagkakaibigan na mas malalim at mas makahulugan. Walang pilitan, walang pagmamadali. Isang dahan-dahang paghilom para sa kanilang dalawa. Hindi ko akalain na marunong ka palang mambola, Mr. Aguilar, biro ni Amihan. Seryoso ako, sabi ni Lino. Ang kanyang mga ngiti ay nawala at napalitan ng isang sinserong tingin. Tinitigan niya si Amihan sa mga mata. Sa lahat ng pinagdaanan natin, pinagdaanan mo, ang makita kang nakangiti ng ganito sa sarili mong lugar. Ito ang tunay na tagumpay, Amihan. Naramdaman ni Amihan ang init sa kanyang puso. Ito ang bagay na hinanap niya sa loob ng 7 taon. Isang taong nakikita siya, hindi bilang isang palamuti, hindi bilang isang Montenegro, kundi bilang si Amihan lang. Nag-aalok siya ng kape. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa isang sulok ng tindahan, sa tabi ng isang bintanang tanaw, ang asul na dagat. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay, sa mga bagong bulaklak na dumating, sa mga nakakatawang kwento sa hotel, sa kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Sa gitna ng kanilang tawanan, dahan-dahang inabot ni Lino ang kamay ni Amihan sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga daliri ay marahan at magalang na humawak dito. Hindi ito ang mapusok na hawak ni Datu,
kundi isang hawak na puno ng pangako at pag-aalaga. Amihan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng damdamin. Alam kong maaga pa. Alam kong marami kang pinagdaanan, pero hindi ko na kayang itago. Huminga siya ng malalim. Hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano ang tunay na pag-aalaga. Hayaan mo akong ipakita sa iyo ang isang pag-ibig na hindi nananakit. Isang pag-ibig na nagpapalaya. Hayaan mo akong alagaan ka, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto ko. Tumingin si Amihan sa kanilang mga kamay na magkahawak. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa lamesa. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kaligayahan. Isang luha na naghuhugas sa lahat ng natitirang sakit ng nakaraan. Tumingin siya kay Lino at sa kanyang mga mata, nakita nito ang sagot. Dahan-dahan, tumango siya. Ang araw ay mataas na sa kalangitan. Ang mga alon ay patuloy na humahalik sa dalampasigan. Sa loob ng isang maliit na hardin na puno ng buhay, dalawang pusong sinubok ng panahon ang sa wakas ay natagpuan ang kanilang bagong simula. Hindi ito isang engranding fairy tale, hindi isang kwento ng karangyaan. Ito ay isang bagay na mas totoo, mas matibay. Isang pag-ibig na itinanim sa lupa ng katotohanan, diniligan ng respeto, at pinapatubo ng pag-asa. Sabay silang tumingin sa labas, sa walang hanggang abot tanaw ng karagatan, hawak kamay. Ang kanilang nakaraan ay isang bagyo, ngunit sa wakas, narating din nila ang dalampasigan. At ang hinaharap, sa unang pagkakataon, ay kasing liwanag at kasing ganda ng isang perpektong umaga. At dito nagwawakas ang kwento ng Parola de Amor, isang kwento ng pagbagsak, pagbangon, at ng pag-ibig na muling nabuo sa gitna ng mga abo. Mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pag-usbong ng pag-asa sa kwento ni Amihan at Lino. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit at tagumpay ng ating mga bida. Hindi naging madali ang paglalakbay ni Amihan at hindi rin naging madali ang paghabi ng kanyang kwento. Ngunit sa bawat salitang aking binibitawan, isa lang ang aking hangad. Ang maipadama sa inyo na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may liwayway na naghihintay. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan, na ang lakas ay hindi laging nangangahulugan ng paghihiganti. Kung minsan, ito ay nasa kakayahang bumitaw at magsimulang muli. At higit sa lahat, na ang pag-asa ay isang bulaklak na kayang tumubo kahit sa pinakabiyak na lupa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? At sino sa mga tauhan ang pinakanagmarka sa inyong puso? Hinihintay ko po ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa po ay aking babasahin at itatago sa aking puso. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, mula sa akin na inyong tagapagsalaysay, maraming salamat at paalam.